sa lahat. Palakpakan po natin ang mga artist na hindi nagpapa-intimidate sa mga pulis. Palakpakan po natin. Actually, naka-schedule ako magsalita mamaya sa main program. Pero dahil hindi tayo nakakapagsimula pa, dahil nga pinipigilan itong mga kapulisan ng pagsiset up ng ating stage, siguro mag-appetizer muna tayo at magpapaabot ng mensahe. Unang-una, kinokondena natin itong ginagawang intimidation at pananabotahe ng Philippine National Police sa ating malaya at demokratikong paggigiit ng ating karapatan sa pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Alam niyo po, ilang araw na po tayong kausap ang mga opisyal ng Manila City Hall, ng Metro Manila Development Authority, pati ho ng Manila Police District. Alam nila at pinapayagan nila hanggang kagabi na tayo ay magkaroon ng rally dito sa Luneta. Sa katunayan, nandyan na ho yung mga portalets ng MMDA nakalatag na. Meron na ho silang ginawang traffic rerouting plan para payagan ang pagdating dito ng mga tao at ma-minimize ang sagabal sa mga motorista. Hanggang kagabi, ang opisyal ng PNP, nakalimutan ko na yung pangalan, nagpa-interview pa sa media at sinabi niyang papayagan nila, poprotektahan nila, isi-secure nila ang mga magrarally sa Maynila, dito sa Luneta at doon sa EDSA. Kaya ho, nabigla tayo ngayong madaling araw, nag-iba na sila ng kanilang tono. Hindi na daw pwede dito. Papayag ba tayo doon? Malinaw na yung usapan Lumipat na lang daw tayo sa ibang lugar. Pwede ba yun? Na-announce na natin sa publiko na dito ang ating pagtitipon. Ang ginagawa po ng mga kapulisan ay pananabotahe. Ayaw nilang marinig ang ating mensahe sa araw na ito na lahat ng sangkot sa kakamalian ay dapat managot. Palibhasa, ang pinoproteksyonan ng mga pulis na ito ay ang mga kurakot. Mali ko ang inyong pinoproteksyonan. Ayaw nilang marinig ang mensahe na kailangan ng baguhin ang bulok na sistema ng pamamahala sa ating bansa. Ang gusto yata ng mga ito, business as usual, kurakot as usual. Papayag ba tayo dyan? Kaya hindi ho tayo magpapa-intimidate sa mga kapulisan. Hindi ho tayo matatakot na i-exercise ang ating mga kalayaan. Nasa konstitusyon po yan, garantisado. Pwede tayo magpahayag at magtipon ng mapayapa dito sa Luneta. At walang makakapigil sa atin. Ang bala kasi ng mga pulis, kaya nila madaling araw ginawa yan. Para ngayong umaga, bubulaga sa balita, bubulaga sa social media na hindi na daw pwede mag-rally sa Luneta. Ayaw nila na ang ating mga kababayan ay pupunta dito, makikinig sa mga tagapagsalita, matututo. At lalong-lalo na, ayaw nila na pananagutin natin ang mga corrupt na opisyal from the bottom to the top hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto yata nila, magpakyut lang tayo dito. Magpapakyut pa ba tayo? Ninanakawan na tayo ng bilyon-bilyon? Kaya papayag pa tayo sa ganitong pananabotahe? Pagpipigil ba tayo sa pagprotesta? Hindi po. Tuloy ang protesta sa Luneta.
tuloy ang protestang bayan laban sa mga kurakot at para sa pagbabago ng bulok na sistema. Kaya muli, palakpakan natin itong ating mga artist na nanindigan. Hindi ho sila pumayag na kumpiskahin ang kanilang mga instrumento. Inaantay na lang natin ang pagdating ng ilang pa nating kasamahan. May magic ho mamaya, magkakaroon tayo ng stage. Magic ho yan. At ang stage natin ay magiging resulta. Kaya tayo may stage mamaya ay dahil sa lakas ng kilusang masa. Dahil sa ating pagigit, antayin po nyo yan. So, walang makakapigil. Yung ating mga pulis dyan, mamaya, aalis na kayo dyan, ha? Maraming salamat po. Magandang umaga. Baka! At sa mga kababayan natin na nagja-jogging, hello po sa inyo lahat. Sana makasama namin kayo sa programa dito. Kaway-kaway sa mga nagja-jogging na laban din sa korupsyon. Sigaw natin ulit. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan. Kulong na yan, mga kurakot. Muli, nais kong bigyan ng mga panawagan natin sa araw na ito. Unang-una, panagutin lahat ng korap mula sa baba hanggang taas. Naakusahan ng presidente na tumanggap ng bilyon-bilyong pisong kickback. Hindi natin ito dapat pabayaan. Dapat palalimin at palwakin ang investigasyon. Kaya sinisigaw na nga natin, Marcos at Duterte, panagutin. Kasi maliwanag, sistematiko yung problema. Malawak ang korupsyon. Si President Bongbong at si Vice President Sara Duterte parehong tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractors. Sila habang nagpapasasa sa pera ng bayan, tayo gusto nilang mag-Noche Buena na 500 pesos lang. Payag ba tayo? Hindi. At kahit yung mga pulis, sa tingin ko, wala sa kanilang nag-Noche Buena na 500 pesos. Diba? Kaya yung pinaglalaban natin dito na mawakasan ng korupsyon, lahat tayo, pati mga pamilya nila, makikinabang. Sino bang may pinakamagandang pensyon sa mga government employees? Ang mga pulis din at ang mga uniformado. Kasi sila ay naka-index ang pensyon sa current na sweldo. Ibig sabihin, kapag tumaas ang sweldo ng current empleyado, tataas din ang pensyon nila. Manganganib ang ganyang sistema kapag naubos ang pera sa korupsyon. Kaya nais natin ipaalala sa mga pulis, ang laban sa korupsyon ay laban nating lahat. Kaya ulit ang panawagan natin, pulis na Pilipino, maglingkod sa bayan, huwag sa kawatan. Yan na lamang po muna. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Sana mamaya mas dumami pa tayo, tuloy na tuloy ang ating programa. Ang sigaw natin, Baki Baka!